Okay, tungkol naman sa mga anak. Praise God. Thank you, Jesus. Paano ba to? Ayun. Now, balikan lamang po natin mga kapatid, kaya po natin pinag-aaralan ang tungkol sa pamilyang Kristiyano. Hallelujah. Bukod po sa ang mga pamilya, mga kapatid, hindi lamang basic unit ng ating lipunan, at hindi lamang ito basic unit din ng iglesia. Ang iglesia ay binubuo ng mga pamilya. Mga kapatid, ito, madalas na target ng kaaway ang mga pamilya. At tandaan natin, kinakailangan na sa buhay pamilya, sa sambahayan, mga kapatid, lalo na sa sambahayan ng mga mananampalataya kagaya natin, kinakailangan, hallelujah, hindi lamang morality, kundi biblical values, scripture-based, mga kapatid, hallelujah, yung ating panuntunan. At mga kapatid, ito'y nakakalungkot. Isang babalikan ko lamang na pinakita ko ito noong nakaraan, Di ba? Kung paanong, mga kapatid, sa sanlibutan ngayon, ang mga bata, tila baga ay hindi na gaanong pinahalagahan, lalo na kapag yung nagiging mga magulang ay hindi pa handa na maging mga magulang. Kaya nga, mga kapatid, napag-usapan natin nung nakaraang mga linggo, nakaraang buwan, mga kapatid, hindi ba? Yung kahalagahan ng kahandaan, ng isang lalaki at ng isang babae kung sila ay papasok sa pag-aasawa. Dahil mga kapatid, alam naman natin kung ano ang nagiging bunga, di ba? Ang nagiging bunga ng pagsasama ng lalaki at ng babae. Kaya kapag hindi pa handa sa pag-asawa ang isang lalaki at ng babae, at nagkaroon ng bunga ito, mga kapatid, at hindi pa sila handa na maging mga magulang, mga kapatid, maaring dyan pumasok ang pag-atake ng kaaway. At ito, mga kapatid, obviously, kung sino man, mga kapatid, so ibig sabihin fetus, so ibig sabihin hindi pa yan buo talaga. Hindi, buo in the sense na may ulo na, may mga kamay, may mga paa, pero mga kapatid, hindi pa niya kayang mabuhay sa labas ng sinapupunan ng kanyang ina. Fetus Diba? So, ibig sabihin, pina-abort yan, mga kapatid. Alam natin, mga kapatid, ng abortion is murder. Pagkitil ng buhay, mga kapatid. Actually, ang abortion, isang napakalaking usapin yan sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos, kung saan maraming mga states sa US, mga kapatid, ang legal ang abortion. Okay? Kasi para sa kanila, mga kapatid, may mga states sa US na binibigyan ng kalayaan ang mga babae sa pagpili sa kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang mga katawan. At mayroon na ang pananaw, mga kapatid, na ang sanggol sa sinapupunan ay hindi raw maituturing na bukod pang nilalang na ito ay bahagi pa rin ng katawan ng babae na nagdadalang tao. Kaya nasa kalayaan, nasa karapatan ng babae na nagdadalang tao kung ano ang gusto niyang gawin. Kasama na doon, mga kapatid, yung pagkitil sa buhay na nasa loob ng kanyang sinapupunan. So ito, mga kapatid, sa Pilipinas, Maynila. Diba? Kakalungkot, mga kapatid. So ito, papuslit to. Hindi to, kasi sa atin, hindi legal. Ang nagkakaroon lang ng cases ng legal abortion kung nasa bingit ng nalalagay sa alanganin yung buhay ng ina. Doon maaring papiliin kung i-abort ba yung bata, deliberate miscarriage, o kung i-retain ba, mga kapatid. Pero yung basta lamang nagustuhan na, ayoko muna magkaroon ng anak, tapos pupunta sa isang abortion clinic, tapos mga kapatid, dito sa Pilipinas, salamat sa Panginoon, hindi pa naman legal. Pero yun nga, maatake pa rin ang kaaway, mga kapatid. At napag-usapan natin, di ba, sa introduction last Sunday, kung paanong ang mga anak, ang mga bata, they are considered to be a heritage of the Lord. So balikan lamang natin, mga kapatid, yung scripture setting natin, Genesis chapter 4 verses 1 to 2, yung Psalm 127 verse 3, that's our key verse. Kung saan binabanggit siya, malinaw, lo,
children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. So ito po yung ating key verse kung saan malinaw na sinasabi that the children are a heritage or the heritage of the Lord. In Genesis chapter 4 verses 1 to 2, dyan po na ilarawan, mga kapatid, kung paanong si Adan at si Eva, ang unang lalaki at unang babae, nang sila ay magsama bilang mag-asawa, mga kapatid, sila ay nagkaroon ng anak. And Adam knew Eve, his wife. Ngayon, mga kapatid, ito lang pala sa English, lalo na sa King James Version. May mga salita dyan, mga kapatid. For instance, yung knew dito, know, di ba? Past tense ng know. Baka inisip lang natin dito ay know, kinilala, nakilala. Mga kapatid, actually, ang ibig sabihin yan, yung word na yan ay tumutukoy sa pagsiping. Okay? Adam knew Eve, ibig sabihin, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa na si Eva, at siya ay nagdalang tao. At sino daw yung kanilang naging anak? Si Cain, di ba? At si Abel. Okay? Cain and Abel. So, ang pag-asawa, mga kapatid, maliban na lamang kung hindi talaga nilob ng ating Panginoon, maaring yung lalaki o yung babae, or siguro napakalaking naman nun, kung halimbawa parehong yung lalaki at yung babae ang walang kakayahang magkaroon ng anak, mga kapatid, pero in usual situations, mga kapatid, marriage leads to having children. So sa Matthew chapter 18 verses 2 to 5 naman, makikita natin dito kung gaano pinapahalagahan ng ating Panginoong Hesukristo ang mga bata. Amen? And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them and said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children. Ginamit niyang model. Ginamit niyang example ang isang bata. Para tularan ng mga nais maligtas. Except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Kung hindi daw magiging katulad ng bata, hindi daw makakapasok sa kaharian ng langit. Whosoever therefore shall humble himself. Yun, mga kapatid, humility. As this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Alam natin, mga kapatid, ng isang bata. Mga kapatid, wala akong kilala na bata na pinanganak na mayroong pagkalabas ng sinapupunan at marunong nang magsalita or marunong nang tipong may natural na angas. Tipong feeling niya, mas malakas siya, mas may kakayahan siya kaysa sa mga magulang niya or sa mas nakakatanda sa kanya. Yung mga bata, nature yan ng mga bata na sila ay magiging dependent sa kanilang mga magulang, magiging dependent sa mga nakakatanda sa kanila. Nandun yung pagpapakumbaba ng mga bata. Nasa kalikasan nila na alam nila na kailangan nila ang kanilang mga magulang at yung mga nakakatanda. Gayun din yung nais ng ating Panginoon sa atin. That we have that humility. And whoso shall receive one such little child in my name, receiveth me. And in Matthew chapter 19 verse 14, sabi ni Jesus, Suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, noong nakaraan, di ba? Nakaka-bless na makita ang ating mga anak, ang ating mga bata, mga kapatid, na isinasama natin sa church. Kahit na sabihin na yung mga anak natin maaring wala sa mood, na sumama sa church, lalo na yung mga medyo may umiidad na, di ba? Pero mga kapatid, iba yung nananatili ang ating mga anak, sa presensya ng ating Panginoon, kasama ang mga kawan, kasama ang kawan ng ating Panginoon. Lumalaki na mayroong pagkilala at mayroong takot sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, mga kapatid, so nakita natin mahalaga para sa ating Panginoong Hesukristo, mga bata. Diba? Otherwise, hindi niya gagawing example ang bata. At alam natin, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo, dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid, na nakatawang tao naman ng ating Panginoong Diyos, hindi naman siya tipong adult agad eh. Diba? Dumaan din siya sa pagkabata. Amen? At alam natin, mga kapatid, na napakahalaga ng mga bata. Amen?
Sino rito, may magulang ba rito na magsasabi na, hindi, walang kwenta ang anak ko. Walang kwenta ang mga bata. Di ba? Lalo na, sino dyan yung mga lola at lolo na? Ayan, nagkatawaran, di ba? Sabi nila, di ba, may kasabihan, lagi ko na naririnig, na yung bang apo, tila baga mas mahal pa raw nung kanilang mga lola kaysa mahal ng mga lolo at lola yung nanay at tatay bilang mga anak. Totoo ba yun? Mga lolo at mga lola? Now, take note of this, mga kapatid. Children are a precious family heirloom. Pag sinabing heirloom, di ba, ito yung pinagpapasapasahan ng mga salin lahi. Di ba? Pinapamana ng magulang sa anak, pag naging magulang na rin yung mga anak at nagkaroon siya, pinililipat, pinapamana doon sa kanilang mga anak and so on. Di ba? Children, do you agree with this? Children are a conversation piece. Di ba? Lalo yung mga magulang dito, lalo na yung mga medyo halos magkakasabay nagkaroon ng anak, di ba? O, sharing notes pa yan, di ba? Comparing notes minsan, di ba? O, paano ginagawa mo pag umiiyak yung anak mo, di ba? O, yung galing naman ng anak ko sa school, nakakuha ng award. Di ba? O, mga ganyan, di ba? Centerpiece. Center of attraction ng mga bata. Di ba? At eto, mga kapatid, tiyan nyo to. Parents realize that children are these things. Family heirloom, precious, conversation piece, centerpiece. Pero mga kapatid, grandparents in particular understand, nauunawaan ng mga lolo at lola. Maaring nare-realize pa lamang ng mga parents, lalo na kung bata mga parents, pero yung mga lolo at lola, naiintindihan na nila, naunawaan na nila. Kasi dumaan sila doon sa kung ano yung pinagdaraanan ng mga magulang eh. Di ba? Kaya alam na alam nila yan. Kaya mga kapatid, sa mga kapwa ko, mga ina at ama, wag nating babaliwalain yung kahalagahan ng mga lolo at mga lola ng ating mga anak. Hindi lamang bilang tagapag-alaga kapag wala tayo. Kung hindi, mga kapatid, bilang source of wisdom. Source of wisdom. And of course, nandyan sila, mamahalin sigurado yung ating mga anak. Na-share ko na ba sa inyo, mga kapatid? Baka nagtataka kayo, bakit si Brother Billy, magsi-50 anyos na in a couple of years. 3 na ang anak. Bakit daw ka pa rin nakatira sa tahanan ng nanay mo? Sabi ko naman to, mga kapatid, kaya namin bumukod. Kaya namin bumukod. Pero alam nyo naman, mga kapatid, hindi ba? Kami dalawa ni Sister Jeremy parehong nagtatrabaho. Bagamat salamat sa Panginoon, nakakuha kami na nag-aalaga kay Jamie. Mabait, tinuturing kaming kapamilya niya, tinuturing na rin namin siyang kapamilya. Pero iba pa rin, mga kapatid, yung kadugo talaga eh. Diba? Nung lumalaki, nung nagsimula kay Ariel and then kay Erith, mga kapatid, nandoon panatag ang loob namin mag-asawa na nariyan yung aking ina, na hindi man sabihin na natin all the time, siya yung hands-on na nag-aalaga, pero alam namin na nandyan siya para makita, mabantayan yung aking mga anak. Di ba? Kaya namin, mga kapatid eh. Pero iba yung kapanatagan ng loob ng mga magulang kapag alam nila na mayroong nagmamahal sa kanilang anak. Amen? Bukod sa kanila ng mga magulang. Amen? In Strong's Dictionary, mga kapatid, the word heritage, yung Hebrew word is nakala, which means something inherited, an heirloom, an estate, patrimony, or portion to inherit, inheritance, possession. So mga kapatid, pag heirloom, something na pinapamana, mga kapatid, mahalaga. Hindi ka magpapamana ng isang bagay sa iyong anak or sa iyong apo ng bagay na walang kwenta. Maaring sa iba, hindi ganong kalaki ang halaga. Pag tiningnan nila, baka nga sa ibang tao, walang halaga yun. Pero doon sa nagpapamana,
Mahalaga yun. Otherwise, hindi mo ipapamana sa salin lahi mo. Di ba? So, mga kapatid, take note that, and this is one of the reasons why we are studying this. Mga kapatid, sabihin niyo, di ba, bakit hindi na lamang tayo, bakit hindi na lamang tayo umattend ng mga seminar, parenting seminar sa labas? Ganun din naman matututunan kung paano maging mabuting magulang, paano alagaan ng mga anak. May mga YouTube video na nga ngayon, di ba? Mag-YouTube na lang. Hindi, mga kapatid, iba pa rin. Especially, mga kapatid, kung ang ating pangunahing batayan ay ang Biblia. Because God has given us, first, a pattern of love. May pattern na pinagkaloob ang ating Panginoon, pattern na nakabatay sa pag-ibig. So ito, mga kapatid, yung ilan sa mga pag-uusapan natin later on, under the pattern of love. So yung plano ng ating Panginoon, sa mga bata na natupad sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At alam natin, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesukristo, na nagkatawang taong Diyos, di ba, siya ay pinanganak, niluwal sa mundong ito dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa pag-ibig sa pagitan ni Jose at ni Maria. Alam naman natin, mga kapatid, na hindi si Jose ang biological father ni Jesus Christ. Di ba? Kundi si Jesus Christ, He was conceived, He was born into this world because of God's great love for us. Amen? John 3:16, for God so loved the world. Amen? And then, there's the unconditional love. Of course, patterned after God's own love for us. Take note, mga kapatid, pag sinabi nating pattern, ito ay isang guide na sinusundan. At kapag may pattern, mga kapatid, hallelujah, sino rito, mga kapatid, ang mahilig mag-cross-stitch? Uso pa ba yun? Nagko-cross-stitch? Hindi na? Or, ewan ko, mas old-fashioned ba yung paggaganchilyo? Ano ba? Naalala ko nun, yung mami ko, pagka weekends nagaganchilyo yun. Meron siyang sinusundan na pattern. Diba? At kapag yung pattern na yon ay sinunod natin, diba? Yung lumalabas, yung end product, mga kapatid, ay malapit doon sa kung ano yung kinakailangang mabuo. Pero kung yung pattern na yon ay hindi natin susundin, mga kapatid, di ba? Nagiging malayo yung itsura nung nabubuo. Di ba? Now, take note, mga kapatid, if we are provided with an original pattern, hindi na natin kinakilalo na if the pattern works, if the pattern, is for something perfectly designed, mga kapatid, hindi mo na kinakailangan gumawa ng panibagong pattern. Magpapakahirap kang gumawa ng panibago. Di ba? So, mga kapatid, pag lumayo doon sa original pattern, nag-iiba Kahit sabihin na natin, hindi, sinusunod ko pa rin naman yung pattern, pero kung hindi ka faithful sumunod, hindi mo talagang sinusunod step by step, yung pattern, nagkakaroon, nag-iiba lumalayo, lumilihis na. Diba? At unfortunately, mga kapatid, ganun ang nangyayari sa mga pamilya sa sanlibutan. Binigyan tayo ng pattern ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng pattern ng ating Panginoon. Lalo na para sa ating sambahayan. Ngunit ang nangyayari, nagdi-deviate, lumilihis ang tao doon sa pattern na yon. Mga kapatid, sasabihin, hindi, binatay naman sa Bible yan To an extent, siguro, nagsimula na sinusunod kung ano yung nasasaad sa banal na kasulatan. Pero nangyayari, hindi, siguro, i-improve ko to. Lagyan ko ng sarili kong improvement. Mga kapatid, meron ba bang kailangang i-improve sa galing sa salita ng Diyos? God is perfect. Amen? His words are perfect. So, hindi na kinakailangan pang dagdagan. Hindi na kinakailangan pang i-improve. Mapagmagaling kasi ang tao Kahit sa pagpapalaki ng mga anak,
Nandiyan ang pattern binigay ng ating Panginoon. Ano? So that principle is true of people following the example of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is our model. Ano? At kung meron tayong ikukumpara, ang ating sarili, dapat ikumpara natin sa ating Panginoong Hesukristo bilang pattern natin. Hindi natin dapat ikumpara ang ating sarili sa ating kapwa. In fact, mga kapatid, there's a warning as Christians, especially as Christians, we compare ourselves with our Lord Jesus Christ. Kasi nga, di ba, pag sabing Christian, Christ-like. So, ibig sabihin, katulad tayo ng ating Panginoong Kristo. So, yung pagiging Kristiyano mo, hindi mo ikukumpara ang sarili mo kay brother o kay sister. Di ba? Dapat ikukumpara natin ang ating sarili bilang Kristiyano sa ating Panginoong Kristo. The warning of the Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 10, verse 12, di ba? For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves. But they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Okay? So we do not compare ourselves with others. We compare ourselves, especially as Christians, to our Lord Jesus Christ. Okay? So mga kapatid, ang pattern natin ay ang ating Panginoong Kristo. Sa anumang aspeto ng buhay natin bilang Kristiyano, ang ating Panginoong Kristo ang ating pattern. Mga kapatid, ang problema kasi kung ang sinusundan natin, ang pattern ko ay si pastor. Kailangan kagaya ng kung paano mamuhay si pastor. Si pastor, mga kapatid, ang pattern niyan, si Jesus Christ. Dapat, ikaw din, tayo din, ang pattern natin si Jesus Christ. Hindi si pastor, hindi yung elders. Mga kapatid, take note, kapag ang ating kapwa and our pastor, our church elders, they are our neighbor. Amen? Diba? If we pattern ourselves after our neighbor, tapos sila din, paano kung halimbawa sila din, pinapattern din lang sarili nila, hindi sa ating Panginoong Hesukristo, kundi sa ibang tao din. Diba? Hindi mo namamalayan, yung pastor pala, ang pattern na sinusundan niya ay yung superintendent. Diba? Less sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin alam eh. Diba? Kaya nga mas nakakasiguro tayo, ang pattern natin, ang ating Panginoong Kristo. Hindi ibang tao. Diba? Ang mangyayari dyan, the end result will be far removed from the original pattern. In 1 Corinthians chapter 11, verse 1, Paul admonished Christians to follow him as he followed Christ. Bro. Ay, di ibig sabihin pala, ang gusto ni Apostol Pablo, siya ang maging pattern ng mga kapwa mananampalataya. Hindi. Ang nais ni Apostol Pablo, ang admonition ni Apostol Pablo, sundin siya kung paano sinunod si Jesus Christ. Binigay niya yung sarili na example, ako sumusunod kay Jesus Christ. So, tularan niyo ako, sundin niyo rin si Jesus Christ. Ang pattern ko si Jesus Christ, sundin niyo ako. Ang pattern niyo rin dapat si Jesus Christ. Hindi ako magiging pattern. Okay? Peter, another apostle, on the other hand, admonished us to follow the steps of Jesus Christ in 1 Peter chapter 2, verse 21. Natingnan natin, mga kapatid, pagdating sa pamilya, si Jesus Christ, di ba? He was not born into ideal circumstances, right? From a human perspective, yung circumstances ni Jesus Christ, kung saan siya ipinanganak, di ba? Yung situation ng society ng panahong yon, di ba? Those were far from ideal. Jesus Christ did not have wealthy parents. Hindi naman mayaman si Mary at si Joseph, hindi ba? Si Joseph ay isang karpintero. Amen? Hindi galing sa marangyang pamilya si Mary. Di ba? At walang experience sa pagpapalaki ng mga bata. Si Joseph tsaka si Mary. Di ba? Tapos mga kapatid, ito pa. Si Mary, alam naman natin. She conceived by the power of the Holy Spirit of God. Amen?
hindi si Joseph. So, strange, unusual yung circumstances ni Mary bago sila ikinasal ni Joseph. Diba? Pero sa kabila nung mga not so ideal circumstances, diba? Jesus Christ, according to Luke chapter 2, verse 52, He grew up in wisdom and stature and in favor with God and man. Meaning, mga kapatid, hindi kinakailangan perfect ang circumstances. Hindi kinakailangan mayaman ang mga magulang. Hindi kinakailangan, mga kapatid, ng mga magulang ay parehong maganda ang trabaho. Or parehong nakatapos ng pag-aaral. Or parehong experienced sa pagpapalaki ng mga anak bago magkaroon ng anak. Ay, paano nagkaroon ng experience na magpalaki ng anak kung wala pang anak? O sabihin na pagpapalaki ng bata. Pwede naman yun, di ba? Kung may inalaga ang kapatid, di ba? So mga kapatid, perfection is not necessary to raise a perfect child. Kasi si Mary at si Joseph, di ba? Their situation, their circumstances were far from perfect, but they were able to raise Jesus Christ a perfect child. Amen? Di ba? Jesus Christ, in Luke chapter 2, verse 52, grew up in wisdom and stature and in favor with God and man. Amen? Now, tingnan natin mga kapatid. Yung imperfect circumstances na yon, sa tahanan ni Joseph at ni Mary, di ba? They're imperfect, far from ideal. Di ba? Kung papansinin natin, itong mga bagay na to, di ba? Nangyayari yan sa panahon ngayon. Amen? Amen? Joseph and Mary, anong age difference nila? Medyo di ba? Medyo significant yung age difference nila. Di ba? Alam natin na si Mary, siya ay nagdalang tao bago sila kinasal ni Joseph. Amen? So masasabi natin that Mary underwent premarital pregnancy. Nangyayari yan sa ngayon, di ba? Nangyayari yan sa ngayon. Mary was a teenage mother. Nangyayari din yan ngayon. Di ba? Both Joseph and Mary, when they were married, nung sila ay bumuo ng kanilang tahanan, hindi naman sila mayaman eh. Neither of them came from a prominent family. Diba? So they were able to establish a middle-class home. Which is, diba, yan ang karamihan sa atin. We have middle-class homes. Diba? Working-class father, masasabi si Joseph, karpintero eh. Hindi siya office worker. Hindi siya CEO, mga kapatid. Hindi siya supervisor. Diba? Kung tutuusin, mga kapatid, Joseph and Mary belong to a minority ethnic group. Well, sa US siguro pwede maging issue dito sa Pilipinas. Hindi. Hindi naman. Hindi naman tayo nananangi kung ikaw ay Bisaya, di ba? Or ikaw ay Kapampangan. Hindi naman nananangi dito eh. That time, Israel was under foreign domination. So makikita natin mga kapatid, itong mga situations na to, pinagdaanan to ni Joseph at ni Mary. Di ba? Pinagdaanan niya ni Joseph at ni Mary. Far from ideal. Di ba? In the perspective of a human being. Sa pananaw, sa paningin ng tao, they're far from ideal. But we know, di ba, that God's thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. Kaya sa kabila ng mga sitwasyon na to, ng circumstances na ito, mga kapatid, di ba, napalaki ni Joseph at ni Mary si Jesus Christ. Itong mga situations na to nangyayari sa panahon ngayon. Di ba? Nangyari nung panahon ni na Joseph at ni Mary, nangyayari pa rin sa ngayon.
Ngunit sa kabila noon, napalaki ni Joseph at ni Mary si Jesus Christ bilang isang perfect na citizen, bilang isang perfect na anak. May takot sa Diyos. Okay? May takot sa kanyang Ama sa langit. Amen? So kung noon nagawa ni Joseph at ni Mary yan, sa kanyang sitwasyon, yung mga sitwasyon niyan, yung circumstances na nangyayari sa ngayon, di ba? Huwag nating isipin, kailangan perfect ang circumstances para mapalaki ko ng maayos at may takot sa Diyos ang aking anak. Ang kinakailangan lang, mga kapatid, palakihin natin ang ating mga anak. Na naaayon sa pattern na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya nawa, mga kapatid, sa ating pinag-uusapang ito, kung meron man kayong impression na ano ba naman itong topic na to? Typical na to eh. Common sense na lang to eh. Lalo na para sa mga sabihin na natin, experience na sa pagiging magulang. Mga kapatid, tandaan natin. Tandaan natin. We are still undergoing maturation as Christians. Di ba? Nais ng ating Panginoon, tayo ay maging perfect. Not perfect in the sense of being flawless, but perfect in the sense of maturity. Being mature requires the Word of God. Being mature requires the presence of our Lord Jesus Christ in our lives. Perfection requires that we together as brethren in the church, edify one another. And by one another, that should include our children. Amen? Amen ba, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, hallelujah, pagpatuloy natin ang pag-aaral na ito, para ang sinusundan natin na pattern, sa pagpapalaki ng ating mga anak, yung susundin natin na pattern sa pagpapanatili ng ating sambahayan, mga kapatid, ay yung pattern na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Yung nakabatay sa Bible. Hindi tayo lilihis, mga kapatid. Hindi na natin kailangang improve upon kasi perfect ang salita ng Diyos. Kapag dinagdagan natin yan, mga kapatid, alam niyo yung term na adulterated? May dagdag. At yung dagdag, mga kapatid, hindi nakapag-improve doon sa quality. Either hindi nadagdagan yung quality or nakapagpasama pa sa quality. Diba? Halimbawa, gasolina, adulterated with cooking oil. Diba? Nahaluan. Diba? Or shampoo. Naalala ko tuloy yung conditioner na, nakwenta ko ba yon? Yung conditioner na binili ng tatay ko, pampaitim daw ng buhok. Naging violet ang buhok niya. Kasi putiin ang buhok ng daddy ko eh. Naging violet, naging kulay ube yung ulo niya. Tapos, alam niyo, nung tinaktak namin yung laman ng shampoo, ng conditioner, mga kapatid, ang dami mga bugal-bugal na hindi mo alam kung ano yun. Diba? Oh. So, malamang naman adulterated na yun. So, we consume the Word of God in its purest form. We do not adulterate the Word of God. Kasi pag dinagdagan natin yan, mga kapatid, lalayo at lalayo tayo sa pattern na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na nais niya na ating sundin. As we move on to perfection and as we wait for His return. Amen, mga kapatid. Palakpakan po natin ating Panginoon. So hanggang dyan po muna, ipagpapatuloy po natin sa susunod na linggo ang ating pag-aaral. So mga kapatid, meron ba tayong violent reaction? Reactions, mga kapatid, comments, any point of discussion? Siguro mga isa lang. In the interest of time. Going once, going twice. So, ireserba po natin yan para sa susunod na linggo. Tayo po'y magsitayo, mga kapatid. Hallelujah. At muli, pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.